Yon, good afternoon mga ka-GM. Welcome back for another video natin. So medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-video ngayon dahil medyo sobrang busy. Although marami tayong trabaho araw-araw, hindi natin magawa mag-video dahil wala rin naman tayong i-content dahil nga puro mga normal lang na ginagawa. So kaya may video tayo ngayon kasi meron tayong i-upload ulit na na video na kapaki-pakinabang, lalo na di sa mga sakyan na ganito. Yan, Ford Everest. So ang problema nito is axle. So sigurado marami na naka-experience nito sa mga may mga Ford. Ang problema rito, hindi kasi napapalitan ng pyesa pero walang mabili. Ang nabibili laging puro assembly, isang buong propeller ang ibinebenta nila. Medyo may kamahalan. Sa kasa nag-canvas yung tropa, nasa 120,000 plus daw ang assembly. Sa labas naman ang canvas ko is nasa 80. So dahil ito lang ang sira, ito actually DIY ko na to. Mamaya sa video makikita nyo yung sira nito. Ito DIY ko na to. Itong center bearing na to, hindi to para dito sa Ford Everest na to. So ito pang Toyota tong center bearing na to. Kinonvert namin, kinuha namin tong layout ng bracket para ilipat dito. Basta same siya ng bilog. Sabi pinagtabasan natin yan din. Yan. Ito kadugtong na ito, pinagputulan dyan yan . Ito kadugtong talaga yan. Yan. Sa loob niyan, dyan yung goma. Doon sa video makikita nyo sira na yan. So ito yung buong propeller. Yan. Sa labas, mabibili mo lang to isang buo. Hindi ka makakabili ng gantong parts. Kahit sa kasa, yung center bearing netong Ford na to na Everest, wala mabili yung tropa. Iba yung binibigay sa kanya, hindi ubra. Sabi nila, assembly daw to pag binibili. So yun na nga. Medyo may kamahalan. So syempre sabi na alam mo naman di sa atin, puro mga DIY yung mga ginagawa natin. Kung kaya raw bang gawan paraan, sabi ng tropa, para makaiwas siya sa mas malaking gastos. Ang problema kasi rito, pag bumili ka ng ganong pyesa, ang dali lang masira, ang baba lang ng mileage nito, tapos sira kagad yung center bearing. Dahil yung center bearing nito, manipis na yung gomang nakapalibot sa gitna. So once na napuwersa siguro, napupunit, alaunan yun, nasisira, nagkakaroon ng pag mapapansin mo to, pag aarangkada ka, medyo maingay, may tumutunog sa ilalim. Pero pag pre-wheel naman wala. Pero once na aarangkada ka o atras ka, pag bibuelo yung makina mo, pumapalag yung yung propeller mo dahil nga hindi na siya nahahawakan ng center bearing. So yun, nakagawa na tayo, nag-DIY na nga tayo nito ngayon. Ito, kakabit natin ngayon. So ito, magkano lang to mabibili sa auto supply, 'di ba? So mura lang to compare sa bibili mong center bearing sa kasa, although wala kang mabili or isang buo ang nabibili, sobrang mahal. Then gawin mo yung grasa, taksak na natin to. Ayan. So isang kadahilanan din kaya tayo makapag-video ngayon dahil sobrang busy natin. Papagawa na tayo ng sarili nating talyer. Ayan, kung mapansin nyo yan, yung may blong harang na yan. Yan, hanggang doon sa dulo. Yung part na yun, hanggang doon yan. Medyo mahaba-haba. Papagawa tayo ng talyer para sa mga customer natin, convenient na rin, maganda. Hindi mo, pati buko, hindi ka na maayos. Magkakaroon tayo ng waiting area dyan na maayos, naka-aircon, may mga libreng mga kape, mga kung ano man, para habang nag-aantay kayo, habang nagpapagawa kayo, hindi kayo maiinip. May TV rin. Tapos meron din nag-arkila din ako ng clown. Ito yo. Shoutout mo na. Shoutout nga, GM Autoworks #1. Yun Bomba na. Yan. Mabait yan, kala nyo lang nangangagat pero hindi nangangagat yan. Anak yan nung gumagawa dito ng gate ng shop natin, si Kuya Atan. So yan, ibabalikan ko kayo sa panian natin pag nabuo na natin itong Everest, test drive natin mamaya. Yun.
pala mga ka-GM. Ikabitan natin yung center bearing. Ayan, fit na fit. Ikutin mo din. Tiyararang. Parang original. Ang ganda nito, mas matibay ito. Matibay itong goma na to compared to sa mga ordinaryong nakakabit dito rito dati. Mas may ilang klase yun. Ito kabilaan may goma. Made in Thailand. Ay. Jay, laki na natipid mo ha. Kasa 120,000. Tapos labas 80,000. Tapos yung surplus na ito, makakabili ka ng kanina ikausap namin 15,000. Pero problema lagi sira rin yung gitna. So mo yung sira rin yung gitna. So mas matibay itong ginawa natin ngayon. Natin mamaya. Ayun na mga ka-GM, sasalpak na natin. So yun mga ka-GM, test drive na natin yung Ford Everest si Sir Jay. Ito yung convert na natin ng center bearing. Ito before, yan may aircon, hindi marinig yung lakas. So before, bago natin babato, yan, pag umarangkada ng ganyan, mararamdaman mo na may lumalagatok sa ilalim. Yan, oh, diba? Oh. Smooth na smooth. Diba? Wala na, oh. Laki na naman si Sir Jay. Tropa natin Sir Jay. Yung mga bibigay sa kanya galing, yung mga kinakabit natin ng big brake kits. Kay Sir Jay yun, kay Red Suns. Ayan, oh. Ayan, kahit pa reverse, oh. Patras tayo. Pag medyo elevated ng patras yan, maingay yan, nakaraan. Okay, di ba? Successful. Dito naman sa high speed testing natin kung baka, siyempre, hindi may iwasan na sabihin ng mga iba, baka mag-vibrate yan, ganyan. So, ito testing natin, di ba? So, high speed, ayan, ang ganda umatak. Wow! Nakatapat ko sa harapan.
Ayun na mga ka-GM, kauwi lang natin, na-test drive na natin. Smooth na yung Everest. Okay, thank you mga ka-GM. Goodbye.